Hi, good afternoon po. Ayan, so, may tanong ako sa inyo. Why all Christians should give to sa mission? Bakit kailangan daw natin magbigay sa mission? Sige nga. Bakit kailangan natin magbigay sa mission? Ito yung pinaka-core kasi ng Christianity, di ba? Sabi dito, humayo kayo, di ba? So, hindi maabot ng salita ng Diyos kung hindi tayo magmi-mission. Kaya ang CCO, palaging nasa mission. Actually, ang ating finances, hindi yan nag-i-stay ng matagal sa ating bangko kasi nga, we do a lot of mission. Sa mission, dito, nagaganap yung sharing ng gospel. Kasi, di ba, sabi nga, tayo yung hand and feet, di ba? So, kung nasa church lang tayo, makakarating kaya to sa mga mission, sa mga far-flung area natin? Or makakarating ba to sa mga mahal natin sa buhay kung hindi natin sasadyain sila na puntahan yung mga taong to spread the gospel? So, recently, for 4 months in the making, yung ang aming mission sa Batanes. Yan. So, yung mga big companies na yan, pinag-pray natin lahat yan na magbigay dun sa Batanes. Yung Batanes, ano siya? Magkano nga ang pamasahe? Parang 10,000 to 12,000, papunta pa lang. So, mahirap siyang puntahan. Ayan ang mga binigay po natin. So, transparency tayo, kailangan natin yun. Kasi nga, para makaulit tayo sa mga mission partner natin. Hindi lang yun eh. Yung bang sinama mo sila para magbigay. Si Ronald McDonald, masyado siyang mahigpit kasi first time niyang lalabas sa malayuan. Usually dito lang siya. Lagi tayong nagpapakain ng Ronald McDonald. Pero first time na umuo siya or pumayag ang Ronald McDonald, nadali natin sa Batanes. Pero may lead time lang ako. Siguro mga 6 hours lang dapat ang lead time ko. So pagbaba agad ng eroplano, dapat ibigay agad sa mga bata. Kasi iniwasan natin ang poison, iniiwasan natin yung makakontaminate. Ganong kahigpit si McDonald. Yun yung usapan namin yung McDonald. So, etong grupo na to, ito yung, actually madami yan eh. Pero naniniwala ako na si God ang nagpili sa mga taong to, kahit sa mga military. Ang daming gustong pumunta ng mga military personnel din, mga official din. Kasi hindi siya pinupuntahan ng ganun-ganun lang ang Batanes. Mahirap siyang puntahan, mahirap na communication yung gagawin. So napayagan tayo dahil sumulat ako kay sa Office of the Mayor, hindi lang sa Office of the President. Hindi kinaya ni Air Force yung request ko. Kasi personal aircraft namin yung binigay sa amin. Wala kaming ibang kasama doon. Kaya masyadong highlight yung aming Batanes. Kumaga, hindi binibigay yan basta-basta yung opportunity na magbigay ng isang aeroplano sa isang civilian na nag-request. Kaya umakyat ako mismo kay DND under ng Office of the President para lang madala tong mga to sa Batanes. Bakit may sports toys, mga sports balls? Kasi nga, ang Batanes palagi siyang pinupuntahan ng bagyo. Tapos, napakaliit ang area. Ang kanilang wala silang movie doon, wala silang sine, wala silang mall, wala lahat. So, nakatuon ang mga estudyante doon sa sports. Tapos, dahil nga palagi silang binabagyo, so lahat ng chairs and tables na ginagamit sa school, sira lahat yun. So, yun ang mga dinala natin. Hindi na namin napakita dyan kasi sa barko siya nilagay dahil maraming school chairs saka tables. So, even si Coca-Cola, nagbigay ng tubig. Mahirap din ang tubig sa Batanes. Mahal ang tubig sa Batanes. So, kung maiintindihan sana ng lahat na bless kayo dito sa Manila, na kompleto kayo, na halos magsayang kayo ng tubig or palagi kayo nasa mall, yung kuryente doon, palagi walang kuryente doon, yung pagkain doon, limited, sobrang mahal. So,
Ayan, in 4 months na, in the making yan, God's timing, kasi maganda ang weather namin, hindi kami na-stranded. God's timing kasi po, iilan lang yung talagang pinili ni God na isumama sa amin. Kasi nga sa daming gusto, kahit mga general pa yan, tinanggal lahat yun. Kung yun yung mga nakita nyo, yun lang talaga yung pinili ni God. At thank God kasi nga, ang CCO ang binigyan ng favor ni Lord na magdala ng mga importanteng bagay na yan. Actually, 2 box ng balikbayan box yung Bible na dala namin. So, kasi meron tayong counterpart doon na Christian din, na community. Ang usapan namin ni Pastor doon, tayo yung magdadala, sila yung magpa-follow up. Yun, every time sa may mission tayo, palaging may tie-up tayong Church of Christ. Kasi nga naniniwala tayo na hindi dapat lang basta ibinibigay yung mga goods, dapat sinishare natin yung gospel. At yun yung balik dapat na meron tayong sharing ng gospel at makilala na si God talaga ang lahat na nagbibigay na to. Sa kanila imposible yan, sa atin naging posible dahil nga tayo ang ginamit. So sa lahat na nag-pray po sa amin, lahat na nagsuporta, lahat po na nagbigay ng tulong at naniwala sa atin, salamat, marami pong salamat. So sa Isaiah 52:7, sabi dito, how beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news, who proclaim peace, who bring good tidings, who proclaim salvation, who say to Zion, you God reigns. So, patuloy tayong maging feet ni God sa pagdadala ng mga salita niya. So, let's pray. Dear Father God, salamat po sa pagsama sa amin sa mga mission ng Christ Church Ortigas. For 11 years, Lord, itong church, yung church mong ito, Lord, ginagamit mo sa lahat ng mission, sa mga, hindi lang sa disaster, kundi sa mga pangangailangan ng mga anak mo, Father God. Salamat dahil maraming nagtitiwala sa church mong ito, Father God. Maraming sumusuporta, maraming nagmamahal. Lord, bless them more and more, Father God. Bless the work of their hands. At patuloy mong i-bless ang church, Father God. Gamitin mo kami mightily, Father God. At gawin mo kaming daluyan ng pagpapala mo sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Lord, make us ready always. Palagi mo kami i-empty para palagi mo kami pupunan palagi. Salamat po, Ama. In Jesus' name we pray. Amen. CCO, it's offering time.